ang hindi tayo nagiinom ng alak dito sa mundong ating ginagalawan, no? Ang hinahanap nating kasiyahan or true happiness ay sa Bible lang. Sabi, seek your happiness in the Lord and He will give you your heart desire. Sa Panginoon lang pala natin talaga mahanap ang tunay na kaligayahan. So number 1, dito muna sa huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kainggitan, ligo nilang gawa. Minsan sa buhay natin, no, hindi na iiwasan na meron din tayong mga desire sa puso natin. Yung desire sa puso natin na sana sumagana din ako katulad nila. Sana makamtan ko din yung mga pinapangarap kong mas higit pa sa nararanasan ko ngayon. Diba? May matagumpay na negosyo, matagumpay na may bahay, may pera. Yung angat-angat ba sa buhay? Hindi naman naiiwasan na hindi natin yan inaangat. No? Inaangat. Hindi maiwasan na hindi tayo nangangarap ng ganyan. Hindi maiwasan bilang mga may bahay. Pero alam mo ba ang sinasabi? Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. No? Ito yung sinasabi na kung merong nananagana sa mundong ito at wala pa sa buhay mo, huwag tayong maiinggit. Huwag talaga tayong maiinggit sa kanila. Kasi nga sabi nila, katulad ng damo sila'y malalanta. Tulad ng halaman natutuyo sila. Yon. Kahit gaano nila ka-successful sa buhay, kahit gaano ka-achievement ang buhay nila, or marurunong sila, kahit anong nakamtan nila sa mundo, sabi lang, katulad lang ng damo, matutuyo lang sila at malalanta. Alam naman natin na ang buhay natin talaga sa mundong ito ay hindi nagtatagal. Puro temporary lang. No? So, ano ba talaga ang tunay na dapat nating hanapin? Yung totoong kaligayahan. No? Na kahit hindi tayo kasing tanyag nila, hindi tayo kasing yaman nila, hindi tayo kasing kinang nila o kasing talino nila, pero tayo may totoong kaligayahan sa buhay kasi kontento tayo kung ano ang binibigay ni Lord sa atin. Yung nakakapag-thank you tayo kay Lord sa mga bagay na kung anong meron tayo. So, nailalagay natin yung puso natin sa masaya kung ano ang meron tayo. Dahil ipinapaunawa natin ni Lord sa atin na ganun kahalaga ang buhay. O yan yung value ng buhay natin na makontento tayo kung anong binibigay ng Diyos. Huwag tayong mainggit. No? Hindi dapat natin kinaiinggitan yung mga taong nananagana or mga taong nagtatagumpay, pero sabi nga masasama naman ang kanilang gawa. Di ba? Tulad ng damo malalanta lang, tulad ng halaman matutuyo lang sila. So hindi natin talaga dapat sila kainggitan. Kaya dapat bakit tayo dapat nagkakaroon ng kaligayahan sa Lord? Kasi masaya tayo kung anong meron tayo. Masaya tayo kung ano ang binibigay ng Lord sa atin. At naimamanage natin ito na wala tayong burden sa puso. Hindi tayo na nagmumurmur na, bakit ito lang ang buhay ko, ba't di ako katulad? Kasi maraming Kristiyano naiinggit eh. Susta. Di ba? Marami ang Kristiyano na naiinggit sa pananagana ng iba. Diba? That's why ang mga Kristiyano tumatalikod talaga sa paglilingkod, lalo na kung nakakaranas na sila ng kahirapan, nakakaranas nila sa mga pagsubok na mabigat. Akala nila yung mga mayayaman na kanilang kinaiinggitan, wala yung kinakaharap na problema. Mayroong kinakaharap na problema yung mga mayayaman. Mga millions nga ang utang niyan sa bangko eh. Sobra-sobra nga ang mga utang niyan eh, kung kani-kanino. Buti nga tayo, may utang man tayo, pero unti-unti lang, barya-barya lang, sobrang balisa na tayo. Thank you Lord, palakpakan natin ang Diyos. Na. Sobrang barya-barya lang utang natin, pero balisa-balisa na tayo. Samantalang yung mayayaman, millions din ang utang niyan. Grabe na, di ba? Ngayon, pag hindi yan makabayad sa isang bangko, hahanap ulit ng ibang utangan yan. Kasi marami silang ikaka-collateral. Baon din yan sila sa utang, millions pa. Kaya hindi natin kaiinggitan, malalaki man ang bahay nila, hindi natin kaiinggitan, may mga nakimikintaman sila ng mga sasakyan, hindi natin kaiinggitan. Kasi pinapautang sila ng mga bangko, millions din. Kaya tayo, wala naman nagpapautang sa atin, pero si Lord ang nagsusupply sa atin. Kaya ang pangako ng Diyos na ating nananamnam na hindi Kanya iiwan ni pababayaan. Kaya yun yung totoong happiness. World can give you mind trouble. Diba? Ang mundo is stress, anxiety, depress. Diba? Ito yung ibibigay
ng mundo sa atin, anxiety, depression. Ba, to endless try to reach our dreams, pero until now ay mabibigo pa rin naman tayo. Dahil nga, hindi doon bilong ang buhay natin. Sa kung ano man yung higher na mga ina-expect natin, hindi. Diba? Hanggang sa sabi dito, umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin. At mananahan kang ligtas sa lupain. Yan pala eh. Umasa lang tayo sa Diyos. Tayo na mga nanay, bilang mga nasa bahay lang, wala tayong dapat asahan kundi ang Diyos lamang. Diba? Wala tayong dapat hingian ng tulong kundi ang Diyos lamang. No, kasi sa sobrang paghangad natin ng mga bagay-bagay sa mundo, sa sobrang paghangad natin ng mga anumang gusto natin sa mundong ito, by the fact na nakakalimutan na natin na maikli lang pala ang buhay at kailangan pala natin talaga itong i-enjoy. I-enjoy natin ang buhay natin sa mundong ito. Huwag natin ubusin sa stress, huwag natin ubusin ang buhay natin sa depress, kasi ang buhay natin nagdadagdag ang edad. Lalo na ngayon, December na, patapos na ang taon. Marami naman ang mga New Year's resolution. So ano ba ang mga New Year's resolution? Mga New Year's resolution na hindi naman talaga nasusolusyonan. Kasi sasabihin nila, hindi na ako mag-iinom, hindi na ako maglalasing. One day lang. Ngayon lang tong New Year kasi madaming handa. Sa susunod, sa pagpasok ng taon, hindi na may New Year's resolution. Natutupad ba? Hindi. Kasi ang salita ng tao hanggang bibig lang. Diba? Wala Panginoon sa buhay. Hindi katulad ng meron kang Diyos sa buhay. Katulad ngayon, sasabihin mo yung New Year's resolution mo, wow Lord, dapat pala talaga sa'yo lang ako hahanap ng kaligayahan. No? Ang Diyos ang hanapan natin, doon tayo sa Kanya sasandig. Kasi sabi, mapalad ang mga tao na wala nang inaasahan kundi ang Diyos lamang. So tayo pala ang blessed sa paningin ng Diyos kasi doon tayo sa Kanya umaasa. At yun ang nakakalugod sa Diyos. Sabi, sa mundo, nauubos lang ang ating buhay, ngunit saan ang benefits nito? Wala. Mag-ubos man tayo sa mundo ng kaligayahan, magbarkada, maglasingan, or kung ano man, wala. Ang benefits nito sa buhay natin, sakit, stress, at depression. Ang benefits. Unlike na nandun ka sa Panginoon, ang benefits nito sa atin ay true happiness at saka peace of mind. Ang benefits ng buhay natin kapag nandun tayo sa Diyos, magbi-benefits ito sa atin ng peace of mind at saka long life. At saka contented. Ang ganda ng benefits kapag nasa Diyos ka. Long life, peace of mind, contented sa buhay mo. And then, true happiness. No? Sabi dito, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So, ano ang gagawin? How to get rid anxiety, depression, or stress. Ano ang mga dapat nating gawin kapag masyado na tayong dinadapuan ng may stress? Number 1, give yourself at least 20 minutes exercise every day. Dapat pala meron tayong ginagawa every day. Exercise talaga ang buhay natin para po ito sa ating health. Dapat meron tayong time management. Huwag natin ubusin kasi nauubos yung oras, nadadagdagan yung edad, pero yung buhay umiikli. Why? Umiikli ang buhay natin sa pamamagitan ng mga stressful na meron tayo. Hindi natin alam na unti-unti nababawasan ng percent or 1% or ang buhay natin umiikli kapag panay stress at saka depression sa buhay. So, time management, siguro bigyan mo ang sarili mo at least 20 minutes every day exercise sa buhay mo para po sa ating health, no? Para sa ating health. Ako, dito lang ako sa church, paikot-ikot ako every morning. Yan, ganyan. Kasi hanggat ang kamay natin, naglalaki,
naglalak na yung ating mga ugat. So, kailangan mo ito igalaw-galaw paminsan-minsan, paminsan-minsan yung mga ugat-ugat natin para maging maintain ang daloy ng ating mga blood vessels, di ba? Ang daluyan ng ating mga dugo, maging maintain. So, i-ano mo talaga yan, i-manage mo talaga, bigyan mo talaga at least 20 minutes para sa mind mo, para sa exercise. Number 2, don't worry about everything. Iwasan yung magparaisip. Kasi, ito lang lagi ilalagay natin sa ating mind bilang mga nanay. Si Lord ang bahala. Si Lord ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi po talaga naiiwasan, talaga totoo yan na ang pera, kakibat ng buhay. Kakibat man talaga ng buhay na ang pera. Totoo yan, hindi natin yan maitatanggi. Kasi pag wala naman talaga tayong pera, para bang may isang paa tayo na paralyzed pag wala tayong pera. Pero it doesn't mean na sa pera na lang tayo nakatali. Hindi po. Hindi ibig sabihin na pera-pera na lang ang buhay. Hindi po. Kailangan balanse. Nasa sa atin ang management. Kasi ang pera, kapag hindi mo nabantayan, pwede ka rin ito i-manage. I-manage ka ng pera. Ba? Pag marami ka ng pera, uutosan ka ng pera. Pumunta ka doon sa ito yung mga bibili mo. Uutosan ka ng pera. Tingnan mo yung bahay mo, anong kulang. Ay, ito bibilin ko. Ay, wala kang ganito. Ay, ganito. Uutosan ka, why? May pera ka. Di ba? May pera ka. Hayaan mo na ikaw ang mag-manage sa pera, hindi ikaw i-manage ng pera. Huwag mong pagalawin ang pera sa buhay mo. Hayaan mo na ikaw ang magpagalaw sa pera. Pagalawin mo yung pera. Huwag ikaw ang pagalawin ng pera. Diba? Kaya nga, naalala ko yung aking inaanak sa anak. Pag nag-usap, hindi lang, pag may pera ka, pagalawin mo yung pera mo. Huwag ikaw ang ma-stress dahil sa pera. Wisdom. Diba? Wisdom ang ating gagawin. Para hindi tayo ma-stress, hindi tayo mahirapan mag-isip. Don't worry about everything. Kasi binigay na ng Diyos sa atin yan. Sabi, trust in the Lord with all your heart and your burdens. Ang lahat na mga alalahanin mo sa buhay, buksan natin ang Lucas 37, Lucas 11:7. Tingnan natin sa Lucas 11:7. Lucas 11:7. Ayan. Oh my golly. Ano nga sabi? 11:7? 27. Ay, 27. Ano yun? Pag ganito, Chapter 11 verse 2. Yeah, sige nga. Chapter 2. 11:27. Hallelujah. Sabi dito, anong sabi? Habang nagsalita si Jesus, may isang babae na nagaw mula sa karamihan. Pinagpala ang kamay ng buntis at nag-aalaga sa iyo. Ngunit, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Yun pala, mas higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So, yun po yung sinasabi natin na ang tunay na mapalad at ang tunay na kaligayahan ay nasa Diyos lamang natin matatagpuan. Ito yung kaligayahan na nararamdaman natin na hanggang kaloob-looban. Ito yung sinasabi ko na, ang mundo, kaya kang bigyan ng mundo ng kaligayahan panandalian, kasayahan, magpasyal-pasyal, kung saan-saan pupunta. Pag uwi mo sa bahay, hindi mo pa rin alam kung paano solusyonan yung problema mo kasi andyan pa rin yung problema mo. No? Andyan pa rin. Hindi katulad ng pag sa Diyos ka humingi ng tulong, ipapaunawa sa iyo kung ano yung mga dapat gawin mo sa solusyon ng problema mo. Katulad dito, sabi dito, ano pa ang sinasabi dito? Attend this church gathering tulad nito dahil maraming benepisyo ito sa buhay mo. Halimbawa, kapag Number 1, ano nga yung sinasabi ko? Number 1, lagi kang bigyan mo ang sarili mo ng
ng at least 20 minutes para yun sa ating health, no? Sa health, balance, exercise. And don't worry about everything. Huwag mag-alala sa lahat ng mga bagay-bagay. Ang pangatlo, attendees na mga church gathering. Huwag talaga nating pababayaan yung mga attendees natin sa mga church gathering. Kasi dito, marami kang nakukuhang mga encouragement. Encouragement na dito ka pala makakakuha. Pag uwi mo sa bahay, masasabi mo, wow, ito pala yung gagawin ko para masolusyonan yung aking problema, diba? Halimbawa ngayon, nagpunta ka sa pasyalan, inuman, ganyan. Kung may problema ka sa bahay, hindi masusolusyonan, ganun pa rin, problemahin. Pero kung umattend ka sa mga ganitong gawain, nakapagsaya ka, nakipag-awitan ka, nakarinig ka ng mga word of God, merong wisdom na dadaloy sa'yo. Pagdating mo sa bahay mo, meron palang ipapagawa sa'yo si Lord na malulutas yung problema mo sa pamamaraan gusto ng Diyos, hindi sa pamamaraan gusto natin. Kasi minsan, sa pamamaraan gusto natin, nakakagawa tayo ng solusyon, problema, another problema. Yun po yung mundo. Sa pamamaraan gusto natin, nakakagawa tayo ng problema, another problema. No? Katulad na lang, for example, no? Pinaka-short na typical sample lang. Katulad, ako, sa utang ko, marami akong utang, ganyan-ganyan. Kapag wala akong naririnig ng word of God, sobra akong nataranta kasi yung mga due dates ko, kailangan mangungutang ulit ako para ibayad. Kasi nahihiya ako mangungutang ulit ako para ibayad. Pagdating ulit ng due date ko, hahanap na naman ako ng utang para ibayad. Pagdating ulit ng due date ko, hahanap ng utang para ibayad. So sobrang katong-katong. Unlike kung meron ka talagang Diyos, ito talagang pinaka-iba pag may Diyos ka. Kasi binibigyan ka ng wisdom. Puntahan mo muna, sige nito, kausapin mo muna, na hanggat. Kaya nga, may sinasabi sa Biblia na kausapin mo kaagad. Kung pwede, bigyan ka muna ng palugit. Kung pwede na bigyan mo ng kausapin na pag nakaluwag-luwag ka, pwede mo tinutang, bayad-bayadan, ganyan-ganyan. Hanggang sa hindi ka ma-stress kasi hindi ka nangutang again doon sa isang tao para ibayad mo. Di ba? Nagpatong-patong na, sobrang nagpatong-patong na. No? Iba sa pamamaraan ng katulad nito na sabi sa Biblia, kausapin mo ng maliwanagan. Paghintayin mo kung kailan ka magkaroon ng pera, bayad-bayad. At least naunawaan. Diba? At least naunawaan. Iyon yung pamamaraan na typical na sample lang na sa Biblia na hindi tayo nababaon sa stress talaga. Sa stress. Kasi meron talagang ibibigay sa Lord na solusyon. No? Kaya hindi katulad ng solusyon ng mundo na ang lulutasin mo, problema uli. Lulutasin mo sa another problem. So hindi. Iba talaga na meron tayong napapakinggan word of God, nakakarinig tayo ng mga ganito kasi nagkakaroon tayo ng wisdom. Lumalawak talaga yung kaalaman natin. So, ano pa? Napiplease pa natin si Lord kapag nakikipag-gatherings tayo ng katulad nito. Si Lord ang ating napiplease. Una sa lahat, siya ang ating napapapurihan. Once na umaawit ka kay Lord, napapapurihan mo siya, naririnig ito ni Lord. Pag narinig ito ni Lord, para itong ulan, para itong mga artificial na ulan, na once na nag-i-evaporate na, ulan talaga, na nag-i-evaporate doon, pag nandoon na, ibabagsak. Yun, katulad sa atin, pag nag-worship tayo kay Lord, nag-aawit tayo, naririnig ito ni Lord. Kapag naririnig ni Lord ang ating mga awitan na piplisya, gagawa naman si Lord ng paraan, ibubuhos sa iyo yung solusyon. Yan. Kasi yung ating mga awitin, mga praising song, nakakarating ito kay Lord. Yes. Nag-i-evaporate ito doon. At hindi, maliban sa na-please na si Lord, gagawa si Lord ng paraan para ibubuhos uli, ibalik sa iyo yung mga benepisyo na kailangan mo. Na kaya napakaganda. Ito yung tinuro sa amin na dati ng pastor namin na pag may problema ka, sabi na ni Pastor Rodi sa akin, pag may problema ka, huwag kang gagawa ng solusyon sa problema mo. Na ninineglect mo yung power ni Lord. Ang gagawin mo, bigay mo lahat, pabayaan mo yung problema mo, bigay mo lahat kay Lord, mag-worship song ka, mag-awit ka, mag-puri ka kay Lord. Si Lord ang bahala, gagawa si Lord ng paraan, malutas ang problema mo. Diba? Ang ganyan, malutas ang problema mo. So, ganyan ang gagawin natin. Lima, maintain it.
i-maintain mo ang mga management mo sa buhay mo. Kung paano mo nasimulan doon sa ating mga naaral na magbibenepisyo ang buhay mo, i-maintain mo lang ito. Lagi mo lang itong gagawin. Di ba ba? Dahil ang mga benefits nito, katulad ng sabi sa Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo ng mga pagtitipon katulad ng mga ilan upang tayo ay magpalakasan. So back to text tayo, sa awit ulit tayo, 37 sa 5:6. Sabi dito, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag tulad ng araw kung sa katanghaliang tapat. So, italaga natin ang ating buhay sa Lord. Meron po talaga tayong pagtalaga. No? Sabihin natin sa ating sarili na italaga natin kay Lord yung mga commitment natin sa Kanya. No? Kasi kapag sinabi mong nagtatalaga ka, maaalala mo ito in terms of oras na, di ba? Maaalala mo ito, ay meron pala akong pagtatalaga ngayon kay Lord. Meron pala akong gawain ngayon kay Lord. Ikaw mismo mampupukaw ka. Sa sarili mo may sarili kang pangpukaw. Oy, anong oras na may gawain ako kay Lord? Oy, anong oras na mayroon akong commitment kay Lord? So siguro yung ating sarili, at sabi dito, italaga mo ang inyong sarili. Tutulungan kang ganap kapag ikaw ay nagtiwala. So ito yung ating dapat na maunawaan sa ating mga message na itong apat na ito na pinag-aralan natin, give yourself time at least 20 minutes para ito sa sarili mo, exercise. And don't worry about everything. Huwag mong alalahanin yung mga bagay-bagay sa buhay natin, sa mundo natin kasi may Lord na nangako. And then trust in the Lord with all your heart and all your burdens. Ipagkatiwala mo sa Lord ang lahat ng mga alalahanin mo at buhay mo. And then number 4, attend these church gatherings. Lagi po natin yan ba? I-include yung sarili natin sa mga gawain na katulad nito lagi po para ma-please ang Lord at ang mga benefits matatanggap natin. And then, maintain it. I-maintain mo yung mga schedule na meron kang katulad nito. I-maintain mo sa sarili mo, katulad ng sinasabi, italaga mo ang sarili mo sa mga gawain katulad nito. Upang maranasan natin bilang mga magulang, tingnan mo, pag may Sunday tayo, nakakapag-ayos tayo. Napakasarap na may Sunday or may gawain sa church kasi nakakasuot tayo ng mga damit, ng mga malilinis, yung ating mga damit na inalmiror, yung ating mga damit na dinaunian na isusuot natin. At nagiging maganda tayo pag linggo. Unlike tingnan mo sa mga walang commitment sa Lord, ganito linggong-linggo, araw ng araw, dugyot ang itsura nila, dungis ang itsura nila. Why? Nasa bahay lang sila, puro stressful, di ba? Hindi na nga makaligo, hindi na makapag-ayos ng sarili. Diba? Tignan nyo si Pastora kahit madaming problema. Sige lang ko lang. Ayos-ayos. Ayos na. I love my Philippines. Hallelujah. Tama na, na-over na lang.